kumag na to. Ito yung taga-tagig na kumakapagsalita, kumakanganga. At ito ang nagpa-content kay Grijalde. At tatandaan nyo ang mukha nitong punyetang ito ang nagpakulong kay Grijalde na hanggang ngayon, Grijaldo ba yun? Grijalde, Kernel, na hanggang ngayon nasa kulungan pa dahil mapagmalabis kayo sa kapangyarihan. O, ngayon, ano nangyari? Nalaglag kayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Yung pagbatikos kay BP Sara, it can be a curse sometimes. Hindi ba? Maganda yung layunin mo. Pero, ano yan? Pero, delikado. Oh, puta, isa pa yan. Suksok mo sa ilong mo. Oh, tayo na. Ito yung mga magagandang bagay na nangyari sa pagkawala ni VP Sara Duterte. Ito yung mga magagandang bagay eh. Ito yung mga napakahusay na mga kaganapan. O kaya sabi ko nga sa hindi tayo natalo rito sa eleksyon na to. Ang laki ng ipinanalo natin sa eleksyon na to dahil si Abante, ito, si Fernandez, si Castro, lahat yan nagsipaglaglagan kahit sa senatorial ball, si Manny Pacquiao na mukhang mayaman na mukhang mayaman na panadero. Oh, tinan nyo nangyari. Ayun, bagsak, kumpiyansa. Akala niya, malakas siya. Akala niya, mananalo siya, ganun-ganun lang. Oh, ngayon, ano nangyari? Di napahiya ka. Oh, isa pa tong ulol na to. Itong traidor na ito. Oh, kita mo, ano nangyari? Oh, nanalo ba kayo sa standee? Putang ina, panis kayo. Ang kinalaban nyo, hindi gumagalaw na standee. Ibig sabihin yung kahon na nakaganyan. Yun lang ang kalaban mo, Mix Nograles, hindi ka pa nanalo. Utangin na, paano na pagka nilabanan ka sa posisyon ng aso ng kapitbahay namin? Eh di lalo nang hindi ka na nanalo. Walang Diyo naman, oy, Carlo Nograles, punta anong gagawin nyo ni Abalos? Babalik na naman kayo sa gobyerno para doon na naman kayo maghasik ng lagim. Tanginan yan, ang laki ng ginastos ni Abalos dito. Sobrang laki, hindi ito papayag na mapunta sa walayan. O sige, diretso. O ito pang isang kupal. Tinalo ni Marcy Chodoro. Naknang po siya, may disqualification case pang naturingan. Tinalo si Coco Pimentel. Senador ka pa naman. Tayo na kinila ka sa buong Pilipinas. Tapos kaliit-lit na distrito sa Marikina, natalo ka pa. O yan ang this is what you get from targeting VP Inday Sara. Yan ang napala nyo. O isa pa tong kupal na to. Utangin na, tali-talinuhan. Inuna pang tumakbo sa politika bago maghilod. Ang inan tong mga makakaliwa na to. O ayan ang isa, ayan ang gusto kong makita. Balang araw naka-orange siya, tapos nakahawak siya sa mga rehas. Saka lang bubuksan after how many years na magsintensya siya dun. Eh wala na siyang immunity, hindi na siya congressman, hindi na siya senador. Oh, good luck, madam. Bumalik ka na ngayon sa kabundukan. Oh, tapos binaging-baging ka doon. Ito pa isa si Wakwak. Oh, ito si Wakwak, nuknukan din ang yabang. Halos maubos ang bigas sa kanilang nasasakupan. Dahil nagbenta ng bigas ito dyan, 20 pesos. Ang ina niyan, 20 pesos na bigas. Ay naka, baka nga maamoy mo lang yung amoy niyan, baka subuwalitag nasikmura mo sa mukhang yaman mo pa naman. Walang Diyo naman talaga to si madam, oh. Oh, ito pa isa. Putangin na si Boy TikTok, mag-TikTok ka na lang. Huwag ka na mag-congress pa, putangin na wala ka naman nagagawa sa buhay mo eh. Mag-TikTok ka na lang, baka sakali kumita ka pang hayop ka. Oh, kaya mag-reunion kayo nung puppet ni Arnold Clavio. Magkamukha kayo nun. O yan, si Manix Delipe. O, yan mga ngiting. Putang ina ng ngiting aso, oh. Sabi nila, oh, nanalo ba ako? Hindi ka nanalo, gago. O, ito, play pa natin. Ayan na matindi, si Benny Abante. Si Benny Abante, nagpunta si Inday Sara doon, di naman siya inaano, di naman siya sinapay. Yung anak niya ito. O,
O, hindi naman pinapangalanan ni Inday Sara. Anong ginawa? O, ayan, nagbida-bida, sigaw-sigaw. O, nakipag-away kay Inday Sara. Kumalaman-laman natin. Kung siya yan, yun pala, mapapahiya rin siya dun sa mga pinagbibintang niya kay Inday Sara. O, ayan, ang nangyari. Yung tatay, si Bak. Pero alam nyo to si Abante. Si Abante malakas to dati dyan sa distrito niya. Hindi ko nga rin alam bakit natalo eh. Ang ina-expect ko matatalo talaga si Chua. Oo, dahil matindi mga batikos ni Inday Sara dun. Pero hindi ko ina-expect na itong si Benny Abante ang hindi ko ina-expect to si Benny Abante madadali ni Inday Sara. Akala ko talaga malakas ito at si Chua yung mahina. Yung pala, nagkabaligtad. O si Chua yung nanalo, ito yung natalo. Yun lang. O magano ka na, pwede ka na maglabas-labas ng dila mo. Pwede ka na maghubad-hubad sa internet ulit. Wala nang papansin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pag wala na kayo sa gobyerno, hindi na kayo makakarinig ng batikos. O kaya huwag kayo mag-alala. Sinasabi ko lang ngayon kung bakit kayo natalo. Natalo kayo dahil mahirap talagang kalaban ng mga Duterte. Mahirap kalaban si Inday Sara. O talagang all out na kasi si Inday Sara. Kaya talagang mapapahamak at mapapahiya kayo kapag kinalaban nyo talaga yung tao. Kaya ito nangyari. Ayan. Oo, sibak. Talo. Oh, sino pa? Ito pinakamalupit. Mga boses sa dalong kanin. Lahat ng samahan niya kurap. Pag yan nadikit sa akin niya, sasabihin niya kurap ako. O, yan pa si Bakekang. Pero siya para sa tumbong sinubo yung daliri mo Mas mukha pang daliri yung daliri sa'yo O, di ba? Ako, bumoto na rin ako. Ayan, dumi pa nga ko, meron pang pusit. Pero tinatanggal ko kagad dyan. Mahirap kasi tanggalin yung tinta niyan Abot. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy. Marcos Bangag. Big time. Ayun na. Bangag. Ay, magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga barateros worldwide na nanonood, kamusta naman ang buhay-buhay? Eto na naman po ang inyong pinakapaboritong walang kwenta at kumag na vlogger sa buong Pilipinas. Huwag po kayong maniniwala sa lahat ng mga sasabihin ng vlogger na to. Dahil itong vlogger na to ay puros kabulbalan. Lokohan, kabalintunaan. At fake news peddler. Magandang araw sa lahat ng mga barateros sa nanonood worldwide. Kamusta naman po kayo? Another uratan session with yours truly, Boss D Burger. Alam nyo, napakasarap ng Boss D Burger na yan. Doon sa mga kababayan natin na bibisita sa Davao, paglapag nyo ng airport, pumunta kayo kagad doon sa Jose Maria College, so may tabi niyan. Nandiyan yung Waxies. Naku po, napakasarap ng mga pagkain dyan. Talaga naman, sa Davao pa lang meron yan. Order kayo agad ng Boss D Burger para natikman nyo na ako kagad. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, atay, balon-balunan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sinungaling, mambubudol, adik, mandarambong, manguumit, mga salot, kurakot, kuratong baliling, mga demonyo, santanas, hudas, barabas, estas. Atin pong pasasakitan ng ulo ng lahat ng mga patay gutom sa gobyerno. Yung mga patay gutom sa kapangyarihan, mga patay gutom sa kayamanan, mga patay gutom sa pangungurakot, ang mga pinsanin
ni Santanas. Oo, balita ko nga, meron daw annex. Meron daw ngayong ginagawa diyan sa impyerno na annex. Karugtong ng impyerno, mas matitindi raw yung mga nandoon. At ang bansa ng Pilipinas nakatirik na doon. Ang dami na daw inaantay. Lahat daw ng mga Satanas sa Pilipinas doon dadalhin. Ako po. Mas mainit daw yung asupre doon. Kasi daw parang hindi daw kayang sunugin yung mga kaluluwa ng mga nasa gobyerno ngayon. Dahil sa sobrang sama ng mga nasa gobyerno ngayon, baka daw pag nilagay mo yan sa impyernong normal, parang pinag-holiday mo sa Boracay yung mga hayop na yan. Hindi ba? Kaya ito na naman tayo, inyong boss Dada, at tayo na naman ay maghahatid-hatid ng mga bali-balita. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ako, eto, unti-unti nakakabawi na tayo mula sa ating malupit na ginawa nitong nitong eleksyon. Kasi grabe talaga. Grabe talaga ang pagod, ang puya, talagang grabe ang dedikasyon ng mga Banateros brothers talaga naman para, alam mo na, maikampanya hindi lang ang buong slate ng PDP Laban, kundi pati si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, no? Grabe. Ang daming mga nagko-comment sa akin. Ang daming mga nagko-comment, nag-i-statement na dinugas daw tayo talaga naman. Sabi nila, naku po, dinaya tayo mga bossing. Sabi ko, paano nyo naman sabing dinaya? Pero nakakapagtaka naman talaga. Grabe naman talaga kasi yung nangyari sa eleksyon natin, mga boss. Utang ina, ang nanalo yung mga hindi nangampanya, yun ang nanalo. Ang ina talaga sa Pilipinas, no? Hayop talaga sa Pilipinas. Putsang ina, yung hindi nagpakahirap, yung mga hindi nagbanat ng buto, yun ang mga nanalo. Balita ko yung mga nanalo daw, gulat na gulat mga ulol. Kunyari pa kayo. Nagkasabwatan naman talaga kayong mga hayop kayo. Mamaya papakita natin yung mga discrepancies na mga nangyari daw ngayong halalan. Pero talagang napakalaking katarantaduhan nasa PDP Laban na kumbaga package deal mo na mabibili. Hindi ka makakabili ng tingi dyan eh. Pag binoto mo yung isa, Timano, kahit sabihin na natin, pag binoto mo yung isa dyan, iboboto mo na yung another 5, so at least 6. Yung iboboto mo dyan, pinakamatigas ang ulo mo talaga, hindi ka nakikinig. Kung hindi ka nakikinig, at least 6 dyan sa PDP, iboboto mo talaga eh. Kung siya gulat na gulat ka, 3 lang ang pumasok at ito ang matindi. Kaya na lahat ng mga nasa survey at saka yung mga laglag sa survey, yung laglag sa survey nanalo, yung mga nasa survey para laglag. Inang buhay ito. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi natin eh. Kaya nga dapat itong mga survey firm na to, ganyan ka mambubudol yung mga buwaka ng inang mga survey firm na yan. Dapat talaga itigil na yung pagbibigay ng mga survey kapag ganitong mga eleksyon kasi mind conditioning yan. Ay, nasa ka makakita, ang layo. Buong kampanya, wala kang ibang mga mukha na makikita doon sa listahan nila, kundi sila. Tapos bandang huli, nagtataka daw yung mga survey firm, bakit daw biglang yung mga mukha na nilalagay nila sa mga survey nung mga nakaraan, bakit daw halos walang nakashoot? Tangina nyo, paano may makakashoot dun? Gawa-gawa din yung mga survey nyo, mga hayop kayo. Panginoon, saan ka makakita yung mga wala sa survey nanalo, yung mga nasa survey na laglag? Tapos ang matindi nito, yung buong PDP Laban, hindi lang sa buong Pilipinas, hanggang sa ibang bansa nangampanya. Buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Tapos putang ina, tatatlo lang ang lalabas. Sabi ko nga sa inyo, pinaka-worst, 7. At least may 7 papasok dyan, yun yung pinaka-worst case scenario. Gago ba kayo? Tanginan nyo, ang daming nakita natin lumabas na mga Pilipino.
Lumabas lahat ng Pilipino nung birthday ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos ganito lang nakuha ang boto ng mga PDP laban. Ano yung mga lumabas doon? Si Pangulong Duterte lang yung sinusuportahan nila. At kung sinusuportahan ng mga si Pangulong Duterte, kabilin-bilin ni Pangulong Duterte, iboto yung kandidato niya, putang ina niya, tatatlo yung pumasok, style niyo bulok. Papakitaan ko kayo ng mga prueba kung bakit medyo questionable itong eleksyon na ito talaga. Hoy, Garcia. Kasi naman masyadong playing safe. Grabing dayaan, mga bossing, grabe talaga ang iskaman. Ngayong, para sa akin, dito, sabi ko nga sa inyo, fake news peddler ako Pero grabe po, yung mga discrepancy. Parang itong mga taga-Comelec, putang ina, wala yatang social media ang mga kupal na yan. Oo, wala silang makita na pagkakamali. Pag tinanong mo sila, hindi, sila ang tama, lagi sila ang tama. Pero, ang dami naman nagkalat ng mga videos online na mga Pilipino na iba-iba yung mga lumalabas sa kanilang mga balota. Di ba, sabi ko nga sa inyo, meron akong kaibigan, nandun ako mismo, bumoto siya, kaya lang to konsihal. Sakto yung boto niya sa konsihal, 6 dahil sa syudad dito sa Quezon City. 6 ang binoto niya, binilang niya pa. Tapos paglabas nung kanyang ticket, undervote. So sabi niya, ba't undervote? Ay, overvote daw. Sabi niya, ba't overvote to, ma'am? Sakto naman yung binilang-bilang ko pa bago ko ipasok. Sabi ba naman nung hindi, maya mo na, mabibilang din yan. Sabi nung election officer, mabibilang, putang ina. Sabi ko, ma'am, paano mabibilang? Mabibilang ba yan overvote nga? Hindi nga tatanggapin ng system yung overvote? Paano mo sasabihin mabibilang? Pucha, hindi ko lang ma-video dahil bawal mag-video Pero nakipag-diskusyon talaga kami. Pwede ko nga i-produce yung tao na yun sa inyo Bumoto siya, tapos noong lumabas, overvote, hindi na sa akin yung boto niya. Ay, tinanong ko, paano yung si Pastor Kibuloy? Ay, hindi, pumasok naman yung Senado ko kasi kulang yung binoto ko doon So, ganun ka man luloko. Itong mga nandiyan dyan sa mga presinto na representante ng Comelec. Diyos ko po, ay grabe. Ito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Tanggalin na natin itong bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ito, tinan nyo. Sige, paano mo ngayon ipapaliwanag itong, na to, yan. Paano mo ipapaliwanag to? Sa lahat ng syudad, from Quezon City, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, San Juan. Laging nasa 42% or number 42 or 42nd. Laging dun lang naglalaro si Pastor Apollo Kibuloy. Saan ka naman makakita ng ganyan? Napako na sa 42. Sobrang imposible naman yan. Makati, Nabotas, Cabagan, Bulacan, Pateros. So itong buong Metro Manila. Sa buong Metro Manila, si Pastor Apollo Kibuloy, 42nd, pang 42nd, consistent yung kanyang standing. Nakapako siya sa 42nd, hindi man lang siya nag-45, 50, o kaya 20, 10 ka dito. Putang ina niya, perfect yung numero, 42. Hindi pwede mangyari to sa normal na buhay. Hindi pwede, para kang nagpalusot. Para kang nagpalusot ng bala ng sumpit doon sa isa pang sumpit. Yung munggo, di ba? Yun ang masarap ibala sa sumpit Ganon. Parang pinashoot mo siya doon sa sumpit nung kalabo mo, tapos nalunok niya yung munggo mo. Parang ganon ka-imposible to. Walang iya, 42 all throughout Quezon City, Muntinlupa, Caloocan, Marikina, Taguig, Malabon, Pasig, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Las Piñas, Nabotas, Rizal, Angono, Isabela, Ilagan, Antipolo, Bulacan, La Union, Pateros, Abrabayan, Abrabayan, Cainta, San Juan, Cabagan. Puro 42. Putang ina yan. Imposible yan.
At least minsan meron kang 10%, 15%, meron kang malakas dito, malakas dyan. Tandaan nyo sa lahat ng key cities sa buong Pilipinas, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, po siya, bantakin mo, ganito ang kalalabasan. Ang boto niya, 7,000, 6,000. Kalokohan to. I mean, siguro hindi mo na kailangan maging rocket scientist para lang maintindihan na itong ganitong klase ng bagay, para kang nagpatama ng kidlat sa limang lugar. Ganun ka imposible ito. 40 second, lagi na lang siyang 42. Parang pre-programmed na eh. Di ba? Parang pre-programmed na. Sa ilan lang ang boto na nakuha ni Pastor Kibuloy? 5 milyon mahigit. Ang total member nila worldwide, 7 million. Let's say, for example, 5 million silang bumoto sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mga members lang ang bumoto. Kay Pastor Apollo sa Pilipinas, inendorso siya ni Inday, inendorso pa siya ni BP Sara. Kaya tama yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy. Tama po yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-manual recount tayo para talagang sure. Tingnan natin kung ano idadahilan naman na itong kupal na si George Garcia na ito. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ako naman kasi tanggap naman na natin natalo si Pastor, na natalo kasi nga kapag yan sinasabi ko sa inyo, hindi naman niya talaga hangad yan. Kaya nga mamaya may papaliwanag ako sa inyo malupit. Pero dito muna tayo ngayon sa Pandaraya. Ito pa isa. Tingnan ninyo ito isang Pandaraya na ito. Ang Region 11 po ay may 3.4 million votes na. Ang Region 11, Davao Region niya na may 3 or 4 million na botante yan. Davao Region. Taga saan si Pastor? Sa Davao. Taga-asa si Duterte sa Davao. Taga-asa si Bato sa Davao. Taga-asa si Bongo sa Davao. Utangin na Duterte town yan. Davao Region, Oriental, Occidental, del Sur, del Norte, de Oro. Yan yung mga lugar sa Davao. Lahat yan, Duterte yan. Saan napunta yung boto dyan? Tingnan niyo lalabas na boto sa Mindanao. Pakalaki nito. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Yes, and this is definitely 12. Yan imagine. Sa Region 11, buong Davao, si Bongo nakakuha lang ng 1.7 million. Si Bato de la Rosa, 1.7. Walang nanalo dito na ibang lahi. Puro PDP dito. Pero tingnan nyo boto. Kung 3-4 na milyon yung botante dyan, asan yung kalahati? Di ba? Manalo yung PDP natin sa Davao pero kung titingnan mo yung numero, 1,076 lang si Senator Bongo. Putang ina, ibig sabihin doon mismo kung saan siya nakatira, mas konti yung bumoto sa kanya kaysa sa ibang lugar. Kasi nag-20 million nag-21 million, actually 26 million nga yun nag-21 million si Senator Bongo, tapos sa mismong hometown niya 1,075,000. Pagka nalokohin yung lelang nyo, binawasan nyo na nga si Bato, pucha yan, kinaltasan nyo na nga ng kanyang kayamanan. Pucha, ganito pa ginagawa nyo. Senator Bato, 174. Makikita mo dito sa Region 11, dikit-dikit talaga sila. Dapat ganyan. Pero yung 1 million lang ang turnout mo, putang ina, hindi tama yan. Revenge vote nga yan. Yung mga nasa Davao talagang magre-revenge vote sila mag-PDP straight sila. Tapos ganito, ito na yung landslide sa atin sa Davao. 1.76 million. Kalahati lang to nung 3.5 million na sinasabi ni Madam na pinsan ni Baste. Mas madami pa yun. Yung mabibili mong karni doon kaysa dyan sa binoto nila.
So ginamitan talaga ng matinding mahika ito, mga partner. Oh. All are Duterte aligned candidates. 1 to 12? Yes, 1 to 12. So, Can you read them? Yes. Even if 5 lang ito. Yeah, so yung 1 to 5 nakita natin, Bongo de la Rosa, Marcoleta, Jimmy Bondoc, you have Philip Salvador, and then you have sa 6 to 12, you have Raul Randino, J.V. Hinlo, Apollo Kibuloy, Ay, Vic hindi na Rodriguez, ang iba. Doc Wait lang, Marines Mata, Camille Villar, and Amy Marcos. All are, by the way, have been formally endorsed by the Dutertes. Oh, di ba? Nakita niyo yung sinasabi. Ang boto po is Napakalaki nito. ang 3.4 million supposedly ang boto. Tapos 1.7 lang yung bumoto sa mga kandidato natin. Ano nangyari dun sa another 1.7? Di ba? Kasi kung 3 million yan sabi ko nga sa inyo, kung 3 million yan, 3 million na kagad yung boto ng mga taga Davao, lalong-lalo na KOJC. Halos lahat ng mga members ng KOJC nationwide nagsiuwi ng Davao para lang pumila kasi pumirma at magboto. Kasi sila po ang talagang inaasahan pagdating dyan sa mga eleksyon dahil nga marami silang tao. Kaya alam nila yung kalakaran. Mantakin mo na naginip daw si Jay Guevara na ang panaginip niya, meron daw nag-offer kay pastor ng 400 million pesos para manalo sa pagkasenador. Ngayon, ang sabi daw ni pastor sa panaginip ni Jay Guevara, ayaw ko tanggapin yan kasi anti-corruption nga ako tapos tatanggapin ko yung bribery mo. Eh di corruption din yan. Unang-una sa lahat, yung ospital na pagdadalan mo ng mga sample ko, merong red flag yan dahil merong niloko yung scam ng mga ng mga kliyente. 400 million. Ay na sobra. 400 million mga bossing ang tinapon nila. Per kandidato, di umano sa panaginip ni Jay. 400 million, tapos ilang kandidato daw yun. Pucha, Millionaires Club ang mga nasa kapamahalaan. Ayop naman talaga. Sige, ito naman, patawanin ko naman kayo. Eto. Lalo na ngayon, pero nang Ayan. Si Wakwak. Wak. Pero ayun hindi, ito, ulitin lang natin. Yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, ito pa yung isang dahilan. Ayan, di ba? 42, napaka-imposible talaga niyan na consistently, meron ka magsi-zero, meron kang na mataas, na mababa. So ano yun? Pare-parehas, pantay-pantay. Lahat ng city, yung awareness nila kay Pastor Apollo Kibuloy at yung kanilang boto, pang 40 second lang. Dito pa lang, alam mo na may kakaiba Dito pa lang, alam mo na may kabulastugan na kaya wag tayong papayag. Kaya nga sana, kung talagang transparent ang COMELEC at nagre-request si Pastor Apollo Kibuloy ng manual checking, di manual natin para mawala yung agam-agam. Mamaya na naman, kayo na naman galit, ipahuli nyo na naman yan. Balita ko yung mga vlogger sa kabila. Wala na daw ganang kumain wala na makain. Natalo na yung mga amo nila. Patay kayo ngayon. Sira kayo ng sira. Nagpagamit kayo ng eleksyon. Ngayon, nagsitalo. Yung mga kandidato nyo, paano na yung mga bayad sa inyo? Di maghahanap na naman kayo ng panibagong financier niyan. Hindi ba? Alam nyo ba dito kay Pastor Apollo Kibuloy, pagkatalo namin, alam mo ba na nag-usap-usap kami kaagad at alam nyo kung anong napag-usapan namin? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, yaan kasing pagiging senador, okay naman yan sa akin. Maganda, ayaw ko talaga niyan dati, pero sa nangyari sa akin, in-applyan ko na din para maayos ko yung sistema. Yung mga wineponize na mga batas para supilin ang KOJC, lilinisin natin yan.
O ang problema, hindi naman tayo pinalad. Pero naniniwala ako, nanalo tayo. Hindi lang tayo talaga papalarin kapag ka may mga ganitong instances. Tangina, sobrang consistent naman yan. 42 magkakasunod na survey. Paano? Yung tinanong nila. Hindi nga survey ito eh. Ito na mismo yung boto. So, putangin na yan. Ito lang kaya makuha ng boto ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong NCR, sa damukal na leaflets at flyers ang pinagbibigay natin dyan. Sa tuwing nasa meeting diabase tayo, naglulundagan yung mga tao. Yung mga t-shirt ni Pastor na kulay blue, putsaya, pagka hindi mo inilabas sa bintana ng sasakyan, dagit, pati tumbong mo, hihilain nila. Ayun, kaya nga, ayan na. So, iano natin to, ha? Ipoprotesta natin ito. Hindi naman daw kasi kailangan talaga ni Pastor yan. Pero ang kabilin-bilin niya sa amin na, Boss Dada, tuloy lang natin yung ginagawa natin. Paano natin tutuloy? Mga ngampanya tayo. Hindi, balikan natin lahat ng mga lugar na pinuntahan nyo, lahat ng mga Pilipino na pinangakuan nyo, pinasadahan nyo ng mga plataforma ko. Babalik tayo dyan at ipakikita natin dito sa mga incumbent na mga senador at mga kakapanalo lang na senador na si Pastor Apollo Kibuloy ay iba, kakaiba. Itutuloy pa rin niya ang serbisyo, itutuloy pa rin niya yung pag-aayuda, itutuloy pa rin niya yung pagtatanim ng puno, clean up drive, pag-responde sa mga nasalanta, pamimigay ng relief goods, itutuloy niya pa rin daw yan. Kasi hindi naman daw siya talaga nagsenador para humingi ng tulong sa mga proyekto na yan. Kaya siya nagsenador para makagawa siya ng batas at ma-expose niya lahat ng mga buwisit at buwiltre diyan sa Kongreso. Ganun dapat ang gagawin niya ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, okay lang yan. Better luck next time. Malay mo, meron pang mas maimportanteng task ang ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Kasi, so hindi importante sa kanya yung hindi importante sa kanya yung posisyon, hindi importante sa kanya yung karangyaan because nandiyan na yan sa kanya lahat.